natin na nagtiwala kay Kristo, kasama natin siya sa lahat ng panahon. Pero, may isa pa pong kailangan. Ito yung heart na gusto kong i-share sa inyo, yung message ni Jesus. Yung sabi niya, why are you so afraid? Do you still have no faith? So, kailangan po natin, sa buhay na ito, i-build up po natin ang ating pananampalataya. Amen. We need to build up our faith. Why? Because change is inevitable. Storm is unavoidable. Pero, in the midst of that, pwede pala tayong magkaroon ng total victory. Hindi dahil kasama mo lang si Jesus, kundi you know how to live with Jesus. And we can only live with Jesus by faith. So meron pong 1, 2, 3. Tatlong bagay na importante para tayo po sa buhay na ito ay magkaroon po ng, pag dumating ang bagyo ng buhay, maranasan po natin, hindi natin makita ang laki ng bagyo. Ang makita natin yung kalakihan ng ating Diyos na kasama. Ano po dapat gawin? Hebrews 12:2. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Naalala niyo si Pedro, nung si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Sa akala nila multo. Sabi, multo! Sabi niya, huy, mas gwapo naman ako sa multo. Tapos sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, invite me to come to you. Sabi ni Jesus, come. Wow! Try to imagine, Peter was a fisherman. Alam niyo, pag lumabas ka, pumunta ka ng tubig, lalangoy ka, lululog ka. Pero bakit? Dahil nakatingin siya kay Jesus. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Ano ang simbolo ng tubig? Problema. Pwede pala tayong lumakad sa ibabaw ng problema kung nakatingin tayo kay Jesus. Kaya lang, sa amazement niya, pinayagan ng Lord na may dumating na malaking alon. Sabi ng Bible, and Peter saw the big waves and started to sink. Ano nangyari kay Pedro? Dahan-dahan ba siyang lumubog? Bigla po yun. Si tubig yun eh. Kaya maiksi yung prayer niya. Siguro hanggang dito na yung tubig. Lord, check me! Ganun kabilis. Tapos sabi ng Bible, inabot ni Jesus yung kamay niya. Probably, nakalubog na yun. Nakalubog na yung kamay niya. Bakit nakalimutan ni Pedro? Marunong naman siyang lumangoy. Actually tayo, sa totoo lang, marami na tayong problemang hinarap. Ano pa ba kayo? Amen. Na. Isipin niyo mula bata, nung wala pa tayo kay Lord, marami na tayong hinarap. Pero bakit kung kailan tayo tumanggap sa Lord, saka tayo naging takot sa problema? Eh ngayon kasama pa natin si Lord. Ano pa ba kayo? So importante build our faith by looking unto Jesus. Sa lahat ng bagay na nararanasan natin, lagi nating hanapin kung ano ang tinuturo ng Diyos sa atin. Ano ba tinuturo ng Lord sa atin? Ba't niya pinayagan ito? Circumstansya ng buhay, pagbabago, hindi ito yung inaasahan natin. Tulad siguro dito sa church natin. Sino bang ang umaasa o nag-expect na pag lumipat tayo dito, may mga problema tayo kung ano-ano? Wala naman. Pero bahagi yan. Pero hanggang may Jesus tayo, mapaglalampasan natin at mapagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok na ito. Amen? Amen. Sino ba sa inyo ang dumating sa Amerika na inaasahan ninyo yung mga problemang meron kayo ba? Napakapalad nyo kung inasahan nyo na yan. Pero marami sa atin hindi. Lahat gusto natin maayos. Pumunta tayo sa Amerika. Yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, gusto natin makipagtulungan sa atin. Pero hindi, lalo pang nagkukos ng problema. Yung iba, hindi na lang nangingi. Akala yata, pinupulot ang pera. Tapos nagmamadali pa. Wala pa! Padala ka na, wala pa! Akala ganun kadali. Tapos pag nagpadala ka, salip na magpasalamat, sabi, kulang! Yun lang! Tapos ikaw na minsan, mapipiko ka, magagalit ka. Ay minsan, papagurin mo yung sarili mo, galit na galit ka. Pero ang totoo po nun, isang bagay. Sa lahat ng nararanasan natin, hanapin natin lagi si Jesus. Amen. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang sinusubok po sa atin, actually, hindi kaya yung faith natin. Amen. Yun ang binabagyo. Kasi meron tayo. Kaya lang, kung maliit, dali nga matumba. Kaya kinakailang patatagin natin ang ating faith. How? Again, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. There is always Jesus in every circumstance that we have. Laging pwede nating makita ang Panginoon Jesus. Lord, ano po tinuturo mo sa nasaan ka sa pagkakataong ito sa aming buhay? Sa aking pagsubok, sa aking pag-iisa, sa aking kalungkutan. Okay?
Number 2 po, para ma-build ang faith natin, yung Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Anong sabi po roon? Blessed is the man who walk not to the counsel of the ungodly, stands on the ways of sinners, sit on the seat of scornful, but his delight is to meditate the word of God daily. So, bawat sandali ng buhay natin, mahalaga po para ma-build ang faith, tayo po ay nagme-meditate ng word of God. Meron po 3 klaseng word of God na ating pong dapat na meditate. Okay, ang una po, God's command. Everybody say God's command. God's command. Ayaw natin yan kaya, pero kailangan minimeditate yun. Utos ng Diyos. Utos. Utos yun eh. So kailangan laging minimeditate. Ikalawa, promises. Ako, paborito na. Yan. Isa promise. Walang problema. Promise mo, Lord. Sabi mo, saglit, incomplete kaya yung binabanggit mo. Kasi majority ng promises nakabase sa command. Kaya yun ang kondisyon. Are you with me? Example. Gusto lagi sinasabi natin sa Lord, Lord, you will supply all my needs. You promise, Lord. Ay nakalimutan natin yung verse 10 ng Philippians chapter 4. Ano sabi doon? Yung mga pinangakuan nun, yung mga nagbahagi ng mission, yung mga nagpapala sa mga naglilingkod sa Diyos, yun yung may pinangakuan. Na-rep kayo? Ano pa? Lord, sabi mo, you will add all things, Lord God, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first ba yung linggo lang? Hindi, dapat daily. Narin pa ba kayo? Amen. So, Lord, bakit Panginoon, di pa rin, condemn pa rin ako, Lord? Pinatawad, humingi naman ako ng tawad. Ay, ang kondisyon, magpatawad ka para patawarin ka. Alam pa ba kayo? Bakit kaya gano'n? Ba't hindi pa maayos ang buhay ko? Humingi naman ako ng tawad pero baka kulang yun kasi sabi ng Bible, para ikaw ay patawarin, magpatawad ka. Amen. So, marami. Ikatlo po, status. Ano yung status? Hindi siya command, hindi siya promise. Siya ay result, status. Example, 2 Corinthians 5:17. If any man is in Christ, he is a new creature. Hindi po ito promise, result po ito. Ngayon, ikaw ay nakay Kristo, status mo bagong nilalang na. So, dapat minimeditate mo yun. Ay pag inaaway ka, ba't di ka sumasagot? Iba na status ko ngayon. Bagong nilalang na ako Kung noon ka, nagloko ka, kung noon ka, tapos ka sakit. Hindi Bagong nilalang na. Are you with me? Amen. Para tagay ko na. Hindi na, iba na status ko. Hindi na. Sa Holy Spirit na ako. Lagi akong lasing sa Holy Spirit. Amen ba? Are you with me? Amen. Bakit hindi ka nagpapanik? Iba na status ko. Anak na ako ng Diyos eh. John 1:12. Status po yun. Are you with me? Ba't di ka natakot sa Diablo? Alam mo, anak ako ng Lord. Yung anak ng barangay. Kung makatayo, kala mo kung sino eh. Ako pa, anak ako ng Diyos. Amen ba? Amen. Bakit ka matatakot? May iba na status mo ngayon. Dati galit sa iyo ang Diyos. Romans chapter 1. Yung pinag-aralan namin nung kagabi sa New Jersey. Dahil nagsisi ka, friend of God ka na, status yun. Kaya pag-pray kita, bakit? Pag-pray mo ako, malakas ka ba kay Lord? Friend ni Lord to, status. Ikaw, pasensya ka na pa rin, sa totoo lang, status mo, galit sa iyo, Diyos. Basahin natin ng Romans chapter 1, verse 18. Anong sabi diyan? Kayo mga hindi nagpapasalamat sa Diyos, nakalimot sa Diyos, kayo ay iniwanan na ng Diyos. Kalupit mo naman magsalita. Pasensya ka, brada, magkaiba tayo ng status. Pero siyempre, hindi na siya sabihin yun. Kasi ang yabang-yabang. Pero yun ang minimeditate mo. Kaya kapag nakasakay ka sa bus, sarap ng feeling mo. Bakit? Iba ang status mo eh. Anak ka ng Diyos. Sabi nga ng Bible, apple of the eyes of God. Kaya kung nakasakay ka sa bus, kahit na anong panahon dyan, relax ka lang. Bakit? Iba ang status mo. Hindi ka pababayaan at iiwanan ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Status po yun. Are you with me? Amen. Naalala ko yung nabasa ko pong libro. Sabi po ang kanyang sinasakyan aeroplano, biglang namatay isang makina. Tumagilid, lahat nagpapanik. Sabi ko nung isang pasahero, silence! Don't panic! I'm here! Who are you? Child of God. The Lord will not let this plane crash because I'm here. Yabang-yabang mo naman. You will see. And he prayed. Di lumanding yung airplane. Tayo kuminsan, pag may problemang konti, nakakalimutan natin status natin. Are you with me? Isa ka, hindi naman pinabayaan mo ako. Hindi. What's your status? Iba yung status mo. Amen ba? Parang yung anak, yung mga may anak sa inyo,
Yung anak ba, yung may mga anak ba sa inyo, pagka kumatok ba sa pintuan ninyo, kaparehas ng katok ng kapitbahay? Iba, di ba? Naroon pa ba kayo? Yung anak ninyo kung makakatok, kala mo talagang importante. Pero yung kapitbahay, 2 beses lang, pag hindi mo pinabuksan, aalis na. Yung anak mo, pag natagalan ka, ngayon ka lang nabukas. Alam mo kasi nga, yung status niya iba, may karapatan. Are you with me? So, ganun din po tayo, may karapatan tayong lumapit sa Diyos kasi anak tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Yun ang status natin. Amen? Yun dapat ang minimeditate. Kahit anong kinakain mo. Bawa, 4 na beses mo nang ininit. Huwag yun ang isipin mo, yung kinakain mong malos, nakikipag-unahan ka sa panis. Malapit na mapanis. Huwag yun. Ang isipin mo, status mo. Ang sarap naman kumain, anak yata ako ng Diyos. Amen ba? Amen. Yun ang minimeditate. Amen?